Alright, mega love shout out. Bisitahin nga natin si Attorney Enzo Recto. Uy, naka-live siya. Anong topic niya? Nako, lumalaki ang chance na ma-convict si Sara. Maganda to. Ito na nga lang. Naka-live siya, naka-live. Kaka-start pa lang niya, 9 minutes ago. Senado, nagre-reflect yan ng away din sa impeachment. Nag-aagawan. Ayan. O, nakita ko na si Kabunyog Mila Anino, Margarita Baldosa, Kabunyog kay Mary Joy, positive, may negative, pero mas nakakalamang ang positive. Mas positive, mas lumalaki ngayon ang tsansa na mai-impeach si Sara. Oh. Mga Kabunyog. Bakit? Bakit natin nasabi yan? Ito kasing mga nangyayaring ito sa Senado, may epekto ito eh. Halimbawa, ano ba ngayon ano na bang mangyayari kasi sa impeachment ni Sara? Ang impeachment ni Sara, okay, sa ngayon mga Kabunyog, ang Senado ay ito, ililinaw ko to marami kasi hindi nakakaunawan nito eh. Ang Senado sa ngayon ay naka-sine day adjournment. Ibig sabihin, magbabalik sila ng regular session sa July na. Sa July na. So ibig bang sabihin sa July na yung impeachment? Hindi. Hindi. Yung kasing sinasabi nating session ng Senado, bilang legislative yun. Bilang legislative body. Yung paggawa ng batas. Wala na muna. Yung session sa paggawa ng batas, hindi na muna. Sa July na yan. Kasi naka-sine day adjournment sila. Mayroong mga committee hearings, pero yung plenary session, nagtapos na nung isang araw, nung June 3. Last na yon, yung June 3. So, ang balik na nila sa State of the Nation Address na, July 27. Kaya, matagal. So, ang ibig bang sabihin, dun lang magkakaroon ng impeachment? Hindi. Kasi, yung impeachment, hindi legislative work yan. Hindi yan trabaho ng Senado bilang lehislatibo. Yan ay non-legislative. Umaakto sila dyan bilang korte. Impeachment court. So, hindi yan legislative work. Yung legislative work na adjourn. Yung legislative. Pero yung non-legislative tuloy. Itong impeachment, non-legislative yan. Sa katunayan, sinumon na si Sara at pinagpapaliwanag. Nag-submit na si Sara ng kanyang reply nung nakaraang araw. Ngayon, may pre-trial na naka-schedule sa June. May naka-schedule na pre-trial sa June. So magse-session sila sa June para sa pre-trial. Pagkatapos yung trial, magsisimula July 6. So ibig ko pong sabihin mga Kabunyog, kahit naka-sine day na break ang Senado, naka-adjourn at babalik ang kanilang legislative work sa July na, pero yung non-legislative, yung impeachment court, as an impeachment court, iba ang schedule niyan. Kaya ngayong June, magkukonvene na ang impeachment court para sa pre-trial. Pagkatapos ng pre-trial, magpuproceed na sa trial. Ang trial ay naka-schedule na July 6. Ngayon, ang tanong, sino na bang magpipreside sa impeachment nitong June at saka July? Yan yung medyo masalimuot. Kasi ang ini-insist, siyempre, ang sinasabi ni Win Gatchalian, bilang acting Senate President, siya na ang magpipreside. Siya na ang magpipreside sa pre-trial. Kailan ang pre-trial? Ngayong June. Kailan ang trial? July 6. So yan mga Kabunyog. Sabi ni Win Gatchalian, siya ang acting Senate President. Kaya siya ang magpipreside. Pero ang sabi naman ni Cayetano, hindi. Siya daw ang magpipreside. Kaya ito mga Kabunyog, mga kababayan, yan yung issue ngayon. So medyo problemado itong impeachment na ito kasi nag-aagawan yung dalawa eh. Magiging mainit na issue yan. Sino ba talaga ang dapat nakilalanin? Pero siyempre sa part ng mga prosecutors ng House, kanino sila magkukontak sa Senado? Hindi kay Alan Peter Cayetano, kay Win Gatchalian yan. Pero sigurado na, kukontrahin na naman yan nila Win Gatchalian at Marcoleta. Kaya medyo masalimuot ito. Kaya yung away na yan sa Senado, nagre-reflect yan ng away din sa impeachment. Nag-aagawan, sino bang magpipreside? Sabi ni Gatchalian siya, kasi siya na yung nasa liderato ng Senado ngayon. Sabi naman ni Cayetano siya, kasi siya pa rin ang Senate President. Pero, ang mangyayari dyan mga Kabunyog, magulo. Kaya apektado itong impeachment na ito. Kailangan talaga ma-resolve na ng Senado
ang issue ng Senate presidency. Dapat talaga makakuha na ng 13, itong mga senador na kagrupo nila Gatchalian para matanggal na mapalitan na si Cayetano. Kasi ganyan lang naman yan si Cayetano kasi nga ini-insist niyang siya pa rin ang Senate President. Pero kung may 13 na sila Gatchalian, wala na yan. Pwede nang magpalit ng President ng Senado. Ngayon kasi hindi pa pwedeng magpalit ng Senate President kasi wala pa silang 13. Pero kahit naman hindi pa nagpapalit, dineclare na nilang vacant ang opisina ng Senate President. So yan mga kabunyog, mga kababayan, yan yung sitwasyon. Kaya kung tatanungin tayo, ano bang sitwasyon ngayon? Ang sitwasyon ngayon, medyo nakakalamang yung para sa impeachment ni Sara kasi dati kasi sila Marcoleta, sila Cayetano ang nasa upper hand sa Senado. Ay mga kakampi ni Sara yan. Ngayon wala na. Ang mayorya na ngayon sa Senado, yung grupo nila Lacson, Soto, Gatchalian. 12 na sila 12 na. Samantalang yung grupo nila Cayetano at saka Marcoleta, yung mga pro-Sara, ano lang yan, 12 sila pero nagtatago si Bato tapos nakakulong si Jinggoy, di 10 lang. Wala, na yon. Medyo ang lamang ngayon, pag pinag-usapan ang numero, mas lamang ang anti-Sara, yung para sa conviction ni Sara mas nakakalamang. Kaya lang, hindi pa rin titigil yan si Cayetano. Ki-questionin pa rin yan kung sinong dapat mag-preside. Siyempre, sasabihin niya siya ang dapat mag-preside. Kasi siya pa naman daw ang Senate President. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang sitwasyon tungkol sa impeachment. Ngayon, ang isang problema, sino ba ang magiging presiding officer? Ano ba kasi talaga ang nakalagay sa konstitusyon? Okay? Ano ang nakalagay sa konstitusyon? Ano ang nakalagay sa konstitusyon? Ang totoo, silent ang konstitusyon kung sinong dapat mag-preside. Kung Senate President ba o hindi. Walang nakalagay sa konstitusyon na Senate President ang dapat mag-preside. Ang sinabi lang sa konstitusyon, kapag ang President nasa ilalim sa trial sa impeachment, kapag President ng Pilipinas ang dapat mag-preside ay Chief Justice. Yan yung nakalagay sa konstitusyon. Okay, ang impeachment court trial sa impeachment, President ang tinatrial, Chief Justice ng Supreme Court ang magpipreside. Yan yung nangyari kay Erap. Nung si Erap ang nakasalang sa impeachment trial, ang nagpreside noon si Chief Justice Hilario Davide. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, so malinaw, naintindihan po natin, ang nakalagay sa konstitusyon, ang impeachment court ay Senado. Kapag presidente ng Pilipinas ang ini-impeach, ang magpe-preside ay Chief Justice. Paano kung hindi president? Halimbawa, ngayon Vice President. Silent ang konstitusyon diyan. Silent ang konstitusyon. Hindi sinabi na Senate President. Ang sinabi lang, ang impeachment court ay ang Senado. Pero kung sinong magpe-preside, ang sinabi lang kapag President, Chief Justice. Paano kung hindi President ang ini-impeach? Silent. Pero sa impeachment rules ng Senado may nakalagay, Senate President. Sa rules ng Senate. Pero hindi sa konstitusyon. Ngayon, nakuha nyo na mga kabunyog. Ngayon, sa impeachment rules ng Senate, ang nakalagay Senate President. Pero, tandaan natin, noong June 3, isa sa naging aksyon nitong grupo ni Gatchalian at Soto, inamyendahan nila ang rules ng impeachment. Hindi lang natin masyadong napansin yun. Inamyendahan ang rules ng impeachment. Ano ang inamyenda sa rules sa impeachment? Na magpipili pa kung sino ang magpe-preside. So, ibig sabihin, hindi automatic na Senate President. Ano yon? Pinagtiba yan noong isang araw, noong June 3. Kaya lang siyempre, kikwestiyonin na naman nila Cayetano yan. Sabihin nila, bakit ninyo inamendan ang rule sa impeachment? Wala naman kayong quorum kasi 12 lang kayo. Yan na naman. Balik na naman tayo doon. Kaya masalimuot itong issue na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Pero balik tayo doon sa issue. Sino ba talaga dapat ang mag-preside sa impeachment? Inuulit ko, silent ang Constitution pagdating sa Vice President. Kasi ang nakalagay lang sa Constitution, kapag ang ini-impeach, ang impeachment trial ay tungkol sa Presidente, ang magpe-preside Chief Justice. Yan yung nangyari kay Erap. Ang nag-preside nung panahon ni Erap, dahil President ang ini-impeach, ang nag-preside Chief Justice si Davide. Pero, nung si Corona ang ini-impeach, kung si Corona ang nag-preside, si Enrile, Senate President. Pero, lagi bang Senate President ang magpe-preside?
Hindi. Kasi wala naman sa konstitusyon na Senate President ang magpipreside. Depende yan sa mga senador. Ay ang nangyari nung isang araw, nung June 3, isa sa mga actions ng grupo ni Gatchalian, inamyendahan ang impeachment rules. Sabi nila, hindi kinakailangang president ang mag-preside. Binibigyan pa, pag-uusapan pa kung sino ang magpe-preside. Ayan mga kabunyog, mga kababayan, no? Kaya talaga ngayon, pero ngayon pa lang nagkakainita na si Gatchalian at saka si Cayetano. Sabi ni Gatchalian, ito yung pagkakasabi ni Gatchalian. Sabi ni Gatchalian, mga kabunyog, ito, well, under the rules, since ang Senate President pro tempore assumes the acting president, tayo ang magpipreside sa impeachment. Ayan ang sabi ni Gatchalian. Sabi naman ni Cayetano, no. First of all, because I am the Senate President, if you look at the Constitution, it's the Senate President who presides. Dito mali si Cayetano. Walang sinabi na Senate President ang magpipreside. Wala. Sinabi lang, kapag President ang ini-impeach, Chief Justice ang magpipreside. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito yung ano dyan. Kaya anyway, ngayon pa lang, hindi pa nga tayo nagtatrial sa impeachment, nagtatalo na si Cayetano at si Gatchalian. Ang problema, by June magpi-pre-trial na. Ay, by June. Kailan bang pre-trial? June na nga pala ngayon. June na nga pala ngayon. Magpi-pre-trial ngayong katapusan yata ng June. Basta ang trial magsisimula July 6. Ang problema nga, sinong magpi-preside? Mag-ano yan? Magkakagulo na naman itong si Cayetano at saka si Gatchalian. Technically, legally, si Gatchalian na ang magpipreside niyan. Kasi siya na yung kinikilalang liderato ng Senado ngayon. Kaya lang, itong si Cayetano, ayaw pa rin sumuko. Ini-insist niya pa rin ang sarili niya. Yan yung medyo problema dito. Kaya ngayon pa lang nag-aagawa na ang presiding, kung sino ang magpipreside. Bakit napaka-importante ng presiding officer? Kasi, mga kabunyog, sa impeachment kasi, marami dyan mga motions na kailangang desisyonan. Sino ang magde-decide kung ang mga motions na yan? Ang Senate, ang presiding officer. Ang presiding officer, siya ang magde-decide yan. Kaya, makapangyarihan ang presiding officer. Kaya gusto nila Cayetano, siya ang mag-preside para protektahan si Sara. Siyempre, hindi naman papayag na itong bagong mayorya. Kasi sila na yung liderato ng Senado Ayan mga kabuy. Kaya medyo talaga magulo ang sitwasyon. Pero, marami na ang nagsasabi na ang ano na ngayon, ang dapat ng mangibabaw yung grupo ni Gatchalian. Actually, lahat nagsasabi, mga retired associate justices, yung Integrated Bar of the Philippines, yung mga deans ng mga law schools, yung civil society, yung academe, yung simbahan, big business, yung business, lahat sila. Gatchalian na ang kinikilala. Kaya dapat si Gatchalian na ang mag-preside. Kaya lang itong si Cayetano, makapal ang mukha nito Talagang panggulo ito. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung ano ngayon, yan yung sitwasyon. So, ito, sa totoo lang, problemado ngayon ang kampo ni Sara dahil hindi na magiging Senate President si Cayetano. Hindi na. Ano yan? Sa bandang huli, mangingibabaw naman talaga dyan si Gatchalian. Kahit pa anong pag-question ni Cayetano, hindi na sila ang mayorya sa Senado Hindi na. Mga kabunyog. Ilan ba yung grupo nila Gatchalian? 12. O ilan kila Cayetano? 12 kasi 24. Pero yung isa nagtatago. Fugitive from justice, si Bato. At yung isa nakakulong. O di wala, 10 lang sila. Kaya outnumbered na si Cayetano. Wala na yan. Nanggugulo na lang yan. So dyan, problemado si Sara. Kasi yung akala nila, nung natanggal si Soto, naagaw nila kay Soto ang kapangyarihan. Tapos ang nagpapatakbo na ng Senado, si Cayetano, si Marcoleta, si Aimee. Tuwang-tuwa ang kampo ni Sara. Tuwang-tuwa ang mga pro-Duterte kasi mapuprotektahan na si Sara. Kasi ang liderato ng Senado, hawak na nila Hawak nila. Ngayon, napatalsik na naman. At ang bagong mayorya na naman ay ang grupo nila Gatchalian, Lacson, Soto. Tapos si Chis Escudero pa, lumipat pa. Ilan na sila? 12. 12 na. Ilan ba ang kailangan sa conviction? 16. O di kailangan lang 4. 4 na lang ang kailangan, mga kabunyog. Para kasi 12 sila ngayon. So kung may 4 pang makuha, magiging silang 16. Pwede kayang makuha ang 4? Pwede. Pwedeng yung 2 bilyar. Pwedeng si Joel Villanueva, o di ilan na? 15. Sino ngayon ang pwedeng maging pang 16? Pwedeng si Loren, pwedeng si Bongo. Kasi si Bongo, galit na rin yan, may rin kay Sara yan. Saka may mga problema rin si Bongo. Kaya mga kabunyog, mas lumaki ngayon yung tsansa na makonvict si Sara. Bakit? Unang-una ang magpipreside, hindi na si Chis Escudero.
ay si Cayetano. Pangalawa, ang liderato ng Senado hindi na pro Sara. Di ba? Pang-apat, 12 na sila ngayon. 12 na. Kasama na si Cheese. Posible pa yang maging 16. Paano? Pwedeng si Joel Villanueva, pwedeng yung 2 bilyar. Ilan na? 12 plus 3, 15. O di isa na lang. Pwedeng si Bongo yan, pwedeng si Lore. Ayan. Kita nyo mga kabunyog. So mas lumalaki ngayon ang tsansa na posibleng na-convict si Sara. Ha? Kaya mga kabunyog. At alam nila, ay tuwang-tuwa sila na si Cayetano, tuwang-tuwa sila na yung grupo nila Marcoleta, Amy Marcos, ang liderato ng Senado. Wala, nagbago na naman. Nagbago na naman. Kaya ito. At kahit anong pilit ni Cayetano na siya pa rin daw ang presiding officer sa impeachment, hindi na yan. Hindi na yan. Sa bandang huli, talaga namang si Gatchalian na yan. Kaya ito mga kabunyog, bagamat hindi pa naman 100%, pero mas lumaki ang tsansa ngayon. Kaysa noon kasi, imagine niyo naman yung sitwasyon. Ang presiding si Cayetano. Tapos ang mga nasa liderato ng Senado, sila Marcoleta, sila Amy. Ang hirap ng impeachment na yan. Pero ngayon, wala na si Cayetano, wala na si Marcoleta, hindi na sila ang mamumuno sa Senado. Kaya mas problemado ngayon si Sara. At pwede pang madagdagan ang mga senador na posibleng mag-convict kay Sara. Ngayon kasi 12 na sila di ba? 12 na sila. Posibleng madagdagan 'yan. Posible yung magkapatid na Villar, si Joel Villanueva, pwedeng si Ongo, babaliktad 'yan. Pwede. Maraming pwedeng mangyari pa diyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kung akong tatanungin niyo, mas lumaki ang tsansa ngayon na makonvict si Sara. Unlike nung nakaraan. Nitong nakaraan, talo ang mga pro-impeachment kasi si Cayetano ang Senate President, sila Marcoleta ang mga kasamahan niya. Pero ngayon hindi na ganoon. Naiiba na yung naiiba na mga kabunyog. Mas may na ngayon, mas nakakalamang na yung mga para sa conviction ni Sara. Kasi itong grupo nila Gatchalian, 12 na kaagad 4 na lang ang kailangan. Bakit 16 ang kailangan? May nagtatanong, bakit kasi 16? Samantalang 12 lang naman sa quorum. Ang paliwanag po dyan, ang nakalagay kasi, majority of each house shall constitute a quorum. Yan yon. Majority of each house. Pagdating kasi sa impeachment, 2/3 of all members. Yon, malinaw. 2/3 of all members. Kapag sinabing 2/3 of all members, 24. Kasi ang members ng Senado, 24. Kaya ito. Pero sa quorum, sa ordinary quorum, para mag-transact ng business, majority of each house. Ilan ba ang majority of each house? Yung available lang. Yung available. Tulad ngayon, ang available ilan? 22 kasi nakakulong si Jinggoy at nagtatago si Bato. Yun ang available. Kaya ang majority niyan, majority ng 22 is 12. 12. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, pero sa impeachment kasi 2/3 of all members. Malinaw po yan. Ganon din sa pagpili ng Senate President. Majority of all members. Yon. Kaya 13 talaga. Okay? Divided by 3 yung 24? Hindi. 2/3 kasi. Ibig sabihin, kailangan 2/3 na boto para makonvict si Sara. So ilan ba ang 2/3 ng 24? 16. 16. Okay? So kaya ganyan yan mga kabunyog, mga kababayan. So sana naunawaan po yung ating mga paliwanag, paglilinaw. Ang nakalagay kasi sa majority, yung term na majority, dalawang klase. Majority of each house or majority of the Senate. Pag sinabing majority of the Senate, hindi all members. Kung ilan yung available. Yan. Pero pag sinabing majority of all members, yon? Ang all members is 24. Ano ang majority ng 24? 13. Ang pagpili ng Senate President is majority of all members. Pagdating naman sa impeachment, 2/3 of all members. Pero pagdating sa ordinary business, yung mga motions, yung mga decisions, majority of each house, which is yung available lang. Okay? Sana nakatulong yung discussion ko. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halika na kasama.